Guys, dito ngayon tayo sa may bilyara namin. Papakita ko na sa iyo paano yung mga shoes na ginagamit ko from office tsaka pag nagra-ride. Tingnan natin guys. Pag sa office tatlong option ko. Ngayon, di naman ako nagko-collect. Kaya lang syempre pag rainy season or pag yung chances na may nasira. Yung iba naman dito ilang taon na talaga. Kaya lang, kumbaga, kahit medyo paluma na, tinatabi ko pa rin. Unang-una ito. Ito yung pinaka-main ko, pang office. Yan, luma lukot na eh. Gawa siya ng GB. Kapalitan niya, ito. Gawa ng Gibson. Minsan naman, pag umuulan, ito naman ginagamit ko. Yan. C-point naman to na Marikina. Pang-backup ko lang to. Just in case na mabasa ito pag tagulan. Kasi pag nabasa ito ng rainy season, wala namang guarantee na okay siya, kumbaga. Matutuyo ka agad kinabukasan. So may backup ako na isa. Pero ito bihirang-bihira akong gamitin. Mas madalas ng dalawa. Pag nagmumotor naman ako, ito naman yung tatlo. Ito, safety shoes. Ito, safety shoes. Ito, ano to? Gawang China lang. Ganda na. Nagaganda na ako sa forma niya. Tapos ito naman, Caterpillar. Siguro sa ngayon, siya yata yung pinakaluma. Lalo na sa boots. Yung dati kong gamit, ang pinalitan nito Red Wing. Tapos ito yung pinakagamit ko ngayon. Gawa ng Gibson, Marikina. Pang combat shoes. Ngayon, unang-una, pag nagmumotor ka, kaya mas madalas priority ko yung mga safety shoes kasi may instance kasi na minsan pumapalo to pag naisasandal mo pag umaandar ka, natutukod mo, nawalan ka ng balanse. Pag may tamaan siya o maipit man, secured yung paa mo dahil safety shoes siya. Tapos dahil ang gamit ko medyo mataas, adventure bike and mabigat, kaya ito naman yung binili ko from Marikina. Actually gift to nung anak-anakan ko, itong safety shoes na to, Gibson. Sulit. May nagtanong din sa akin kasi nung nakita niya, pinamasok ko to minsan, sabi ko pang ride ko, bakit daw ito hindi raw yung mga boots na pang ride. Naka dalawang boots na ako ng pang ride, no. Una yung Exostar. Nasira kaagad yung yung part ng parang meron siyang rubber. Tapos yung nakaano sa leather, yung parang portion ng sungkitan. Yun ang una nasira. So nakita ko nag-sale sa may Moto Market, nakita ko na may forma which is mas mahal. Mas mahal sa Exostar. Pero ganun pa rin, may portion siya na yung leather niya nagbibitak-bitak. Tapos yung mga old shoes ko na ginagamit, kagaya nito, diba? Kahit luma na siya, matibay pa rin yung leather niya. Pati pang ilalim niya, solid pa rin. Sa mga pang ride, nagtataka ako, ang mahal eh. Although ito mahal din to nung binili ko, pero very reliable and tumatagal. Kaya pag ini-stock ko, ito yung gamit ko. Brush, kiwi. Ito muna, pinalilinis ko muna. Bali, inaano ko muna siya. Pinabrush ko muna dyan, ina-apply ko muna itong fluid. Tapos, tsaka ko inaano yung wax. Pag ini-stock ko siya, hinahayaan ko lang siya na may wax, hindi ko siya binabrush. Yan. So actually naging collection lang siya kasi hindi ko basta-basta ma-dispose. Kasi syempre hindi kagaya ng rubber shoes kasi na hinihingi. Usually may nanghihingi na sa akin ng
leather shoes yung necessity lang, yung mapamasok daw, ganyan. May mga ilan ako nabigay, kaya lang yung iba naman talagang dinispose ko dahil sobrang sira na. Tsaka yung mga nagtitipid, yung gustong budget lang na shoes. Dayo kayo ng Marikina, yung C-Point, tsaka yung Gibson, mura lang yung mga safety shoes nila. Tsaka maganda naman yung quality. Lalo na tong Gibson, yung comfort talagang okay, swak sa paa. Dati yan, yung GB, ito yung brand nito. Isa sa binibili ko yung safety shoes din. Tsaka yung boots ng ET. Kaya yung ET nawala na. Yung GB, parang yung mga last na boots nila, parang hindi ko ma-feel na astig. Parang hindi na ganun kaastig yung forma. Hindi kagaya nito, no? Guys, tingnan nyo. Tingnan nyo yung gawa ng Gibson. Diba? Yan ang astig yung ilalim. Astig talaga. And komportable ka. Sarap siyang gamitin. Yan. Kahit ito. Ito, ano to? Safety shoes na parang rubber shoes. Pero kahit mag-casual ka, okay pa rin siya. Hindi siya baduy. And magaang gamitin. Yan. So, yan yung mga shoes ko, guys. Astig pang panglaban. Pang opisina, tsaka pang ride. So guys, yun yung sagot ko, no, sa tropa na nagtatanong sa akin. Ine-expect niya kasi may iwan pa ako na boots na pang motor, targa, yung mga brand na pang motor. Kaya lang para sa akin hindi na ako nag-retain din ng kasi although dati kasi gumagamit ako ng shin guard, so nawalan din ng purpose yung protection niya. Ang hinahabol ko na lang yung protection sa mismong paa. Yun lang. Yung pinalit kong boots, dahil yung pants ko padded na, yun ang inaalala ko, wala siyang pad sa mismong shin guard. So iniisip ko nga kung pwedeng lagyan ng shin guard yung mismong pants ko para di na ako mag-alala. Okay, thank you for watching, guys, ha. Ayan, kung may question kayo with regards sa lalo na sa mga ba yung sinusuot ng common, hindi naman elite na rider, yung mga common na nagra-rides lang, ano ba yung usual na sinusuot. Tsaka kasi alalahanin natin na isa sa basis ng safety natin yun, kung ano yung sinusuot natin. Huwag tayong maging reckless. Kailangan yan, importante yan, lalo sa paa. Umaapak tayo sa shifter tsaka sa brake. Pag yan, may tinamaan na, lalo na kung bakal din, nako, ilang rider na naputulan ng daliri sa paa dahil lang sa ang suot nila rubber shoes. Kaya ingat din, and syempre iakma natin kung ano yung suot natin pagka nagra-ride tayo. Diba? Walang masama ron. Maraming mura na quality. Hindi wag mo sabihin na mahal, wala pang pambili. Mas mahirap pagka bibili ka ng paa, 'di ba? O na hospital ka. 'Di baling gumastos tayo sa boots. Kaganya na naipon na yan kasi matibay naman sila. Hindi naman ako bili ng bili. Matagal naman ako bago bumili, lalo na pagka leather. Kaya lang dahil matitibay sila, kahit local yung majority diyan, yan na naipon na hindi ko napapansin, dumadami na naman pala sila. Okay? Thank you for watching, guys, ha. Please subscribe.